One, two, three, come on! Hello beautiful people! Welcome back to my channel. This is your Mama Sam. Hola mga amigo, amiga, kumare at kumpare. Kamusta kayong lahat? Sana lahat po kayo ay okay at safe ngayong araw na ito. At syempre kung ako naman ang tatanungin nyo, nakikita naman ninyo ang beauty ng lola ninyo ngayon. Fresh overload pa rin, di ba? Ganyan talaga kapag umiinom ka ng maraming vitamin C at saka syempre kumakain ka ng madaming hotdog. Dahil sa hotdog, ito ang tunay na magpapaganda sa iyo, ang tunay na number 1. So yun, so kamusta naman kayo mga amigo, amiga? Sana lahat kayo ay kasing fresh at kasing ganda ng Mama Sam ninyo. Ang bilis ng araw, no? Today is Saturday, tapos bukas Sunday na, tapos sa isang araw, ayan na, balik na naman tayo sa trabaho. Pero syempre, namin na muna natin ang ating weekend. At eto nga, marami akong chika sa inyo na talaga naman, magtataas ang kilay ninyo ng bonggang-bongga. At saka eto nga, may chika ako. So kahapon, kagabi, nag-exercise ako. So pumunta ako doon sa gym, maulan-ulan. Tapos, pag akyat ko doon, may isang tao sa loob ng gym. Siguro hindi ko alam kung anong country siya, I think para siyang Moroccan, ganon. Pagkatapos, pagpasok ko, tumingin siya sa akin, tapos ngumiti. So ako naman, tumango. Pagkatapos, so syempre, stretch ang lola mo. Nung una, banda dito ako nag-stretch. Pinatay ko pala yung isang aircon kasi sobrang lamig talaga, Diyos ko. Parang yung room na yon, ang liit-liit, para lagyan ng dalawang aircon at bukas. So pinatay ko yung isa. Pagkatapos, so stretch na yung lola mo. Tapos lumipat ako ng area kasi magtitimbang ako, yung malapit sa kanya. So nagtimbang ako, tapos nakatingin siya sa akin, tapos stretch uli ako. Tapos titig siya sa akin, naloloka ako na parang gusto niya akong kainin, nakakaloka. So ako naman, ako conscious. Tapos maya-maya nakita ko, kasi naka-short siya. Yung short niya, syempre di ba pag nag-gym or nag-exercise, yung maninipis na short lang. Yung lolo mo, tinatayuan ng nota. Nakakaloka. So nasay ko kagad kasi color gray yung short niya. Pagkatapos talagang panalo talaga. Ang laki talaga ng nota niya. Actually, titignan ko yung mukha niya. Tapos yung tititigan ko yung mukha niya kasi nagagapuhan ako sa kanya. Yung para siyang, alam mo yung Middle East beauty, ganon. Tapos matangkad. Tapos talagang nasay ko kagad yung nota niya. Ay, nautugan na yung lolo mo. Tapos ang pinaka naloka ako sa kanya, nag-cambio siya. As in talagang inano niya. Ako naman, syempre, lost na rin ako doon sa sa drama kong pag-stretch. Tapos, continuous lang ako. Tapos tititigan ko siya ng maigi kasi parang ang bigat nung binubuhat niya. Pero talagang akala ko naman mamamatay na si Nota kasi syempre nagbubuhat nga siya ng talagang consistent talaga tayo talaga ang nota ng lolo ninyo, ganon. So utog na utog siya, tapos tawa ko ng tawa sa sarili ko kasi parang tapos titignan ko kung anong gagawin niya. Tapos yon, siguro hindi na siya nakatiis, so lumabas na siya. Lumabas siya ng room, hindi siya lumabas siya ng room. Tapos yung lumabas siya ng room, maya bumalik. Tapos sabi ko, ano kayang eksena nito? May kinuha, tapos lumabas uli. Siguro gusto niya sundan ko siya. Akala naman yun, susundan ko siya. No way! Ganon! So yun, so bumaba na siya. Tapos nakita ko siya pagkatapos kong mag-gym, nasalubong ko uli siya. Tapos nag-smile siya sa akin. Tapos ako lang, tumango lang. Tapos yun, pumasok na ako dito sa unit ko. Ganon! So yun, mga eksena talaga. Minsan hindi mo talaga nakokontrol yung mga tao, no? Kung ano yung mga iniisip nila. Syempre, na-chokot naman yung lolo ninyo kasi baka mamaya majombag ever tayo dyan kapag umiksena ka dyan ng bonggang-bongga. Pero alam mo na, di ba? Ayaw ni Christine Ann Perez ng ganyan. Maloloka siya ng bonggang-bongga. Kung sige, si Ortega yan, hada na, charot. So eto nga, Diyos ko, marami tayong chika ngayon na talaga naman, ay nako, magtataas ang kilay ninyo ng bonggang-bongga. Kaya guys, hindi ko na patatagalin para sa unang chika. Mama Sam, anong masasabi mo sa national costume dito
ni Mr. International Venezuela. Yes! Alam mo, sa totoo lang, ang sexy niyang tignan doon sa national costume niya. Doon ko naramdaman na haring-hari siya. Yung, alam mo yon. Tapos lalo na yung naglalakad siya. Wow! Ang gandang tignan. To be honest, para sa akin, amazing. Yung pagka, ano niya, yung national costume niya, di ba? Simplihan lang. Pero mararamdaman mo na ikaw ang yung hari at tapos ako ang reyna. Ganon! So gusto kong pumasok sa loob ng yung kapa niya. Gusto ko siya yakapin tapos nandoon ako sa loob ng kapa niya. Charot! So yun. So naramdaman ko na ang lakas dito ni Mr. Venezuela at in fairness sa kanyang performance level, talagang panalo talaga. 'Di ba? Sa swimsuit round, actually, grabe yung ano nito, pandesal sa tiyan. Grabe, talagang anim yata. Pumuputok-putok pa. Panalo talaga. Pero, gusto ko sana si Mr. Indonesia kasi parang ang charming, tas ang cute, chubby-chubby yung dating. Pero, sa totoo lang, sa lahat ng kandidata, ang pinakagusto ko talaga si Mr. Thailand. Yes, parang, alam mo yung cute-cute niya. Maliit lang pala talaga to. Kala ko namang katangkadan. Ang liit lang. Tapos, alam mo yun, ang cute niyang tignan, saka grabe, pwede ko na siyang maging jowa. Charot! So, yun. So, nakakaloka, Mr. International. Gusto ko nga pumunta bukas kasi gusto ko makita sa personal to, si Mr. Thailand, saka si Mr. Indonesia. Yun na yung purpose ko, kaya gusto ko pumunta doon. Pero, tinatamad naman ako kasi magpupuyat na naman, may paso. Mawawala na naman ako ng energy niyan. Tapos, magkakasakit na naman ako kasi ang dami-daming kong gagawin. Di ba? So, yun. So, mas mabuti na lang, dyan na lang ako manood sa TV. Hayaan mo na, makikita ko naman niya in the future. Pero ito ang mas nakakaloka. Mr. Arnold, nagsalita na kasi may nagtanong sa kanya na ano nga daw, kung ang Miss World ba ay mawawala na sa kanya. Kasi nga 'di ba napapabalita nga na lilipat na ang Miss World, makukuha na ni Jonas, mga ganon. Ang sagot niya, hindi lilipat ang Miss World kasi 6 years nga daw ang contract sa kanya. So hindi ko lang alam kung magkakaroon ng Miss World Philippines uli etong year na to. Pagkatapos, kasi may kandidata pa tayo na ilalaban eh. So parang nakahang. Or sa next year na siya magpapapageant uli ng ng Miss World Philippines. Hindi ko lang din alam kung isasama niya dito yung Miss Grand. Alam mo yun. 'Di ba? Kasi alam mo naman yan. So, tipid-tipiran din. So, hindi ko alam. Basta naghihintay lang ako ng more update para dito sa Miss World Philippines. But for now, may kandidata pa naman tayo na ilalaban. So, hayaan na muna natin siya makalaban. Kasi ilang taon na rin siya naghihintay dito sa Miss World. So, yan. At para naman sa sumunod na chika, si Osmel, pick daw niya para sa Miss Universe ay si Miss Nicaragua, Dominican Republic, and Mexico sa mga Latinas. So, yun nga. Kanina nagkaroon nga ng party-party itong mga Latinas na to. Nakakaloka sila. Alam mo yun, yung parang akala mo beauty pageant na nagsama-sama silang lahat. Pero parang hindi ko napansin kung dumating ba si Miss Dominican Republic. Wala siya doon. But si Nicaragua, gandang-ganda ako sa kanya. In fairness sa beauty niya. Talagang, ay nako, parang pili ko kakabog. Saka yung nagpasarela siya. Alala mo, ayaw magpakabog. At saka, ex-senadora din tong si Puerto Rico, no? Wala sa hot pick ni Osmel. Si Puerto Rico, matindi din to. Papansin din, parang attitude din. Saka si Venezuela, attitude din. Pero wala nga sila sa hot pick ni Mr. Osmel. Ang nasa kanya lang ay si Dominican Republic, si Mexico. Si Mexico naman, I think kailangan niya i-train. Charot. Parang, alam mo yon, ang hina ng pasarela ha. Pero ang beauty, ando doon talaga. Beautiful talaga siya. Pero yung kanyang pasarela, parang feeling ko doon siya maliligwak. Sa Dominican Republic, siya hindi ko pa nakikita yung kanyang eksena. Abangan natin sa Miss Universe. So, yung hot pick niya, masasabi ko, okay naman. Pero ang bet ko dyan ay si Nicaragua. So parang feeling ko malakas ang babaeng to sa competition ng Miss Universe. At speaking of Puerto Rico, Mama Sam, anong masasabi mo sa kanyang pa-short hair na eksena niya dito sa sa photoshoot nga dito sa Miss Puerto Rico? Ako masasabi ko, parang
Ewan ko kung ano ba ang nakikita nila kay Michelle D. Bakit naggagayahan sila sa short hair ni Michelle D. So, parang dito pinakita ni Puerto Rico yung different styling niya na pag ganito yung ginawa niya, kakabog pa rin ba? Masasabi ko, yes. Kamukha niya noong Miss Universe, ano ba to? Yung nanalo noon na from Hawaii, kung di ako nagkakamali, Miss Universe 1997. Yes. So yon yung Miss USA na from Hawaii. So kamukhang kamukha ni Puerto Rico. In fairness, maganda si Puerto Rico kapag short hair. Ang ganda ng mukha, very strong yung pictures niya, and then ang sexy. Feeling ko wag lang sana masyadong over-eksena kasi baka yun yung ikaligwak niya. Kasi minsan yung overconfident, nakakaloka din yan. Nakakatalo din siya sa beauty pageant. So, dapat doon lang siya sa sistema na huwag pa rin mawawala yung pagiging elegante. Kasi importante yon, di ba? So, yon. So, sana ma-maintain niya yon. Kasi medyo masyado siyang paandar. Doon sa Miami, nakita ko yung mga video, masyado siyang masyado siyang aggressive. Masyado siyang mainit. Yes. So, tingnan natin. Abangan natin yung eksena neto. And then, para naman sa sumunod na chika, Mama Sam, anong masasabi mo? Miss World na si Stephanie Devale, di ba? Ay, ng Puerto Rico noon, ay nag-sign nga ng contract sa isang modeling agency. Bakit? Hindi naman siya Miss World. Di ba Miss World pa rin siya? Kaya lang, di ba, nagkaroon to ng problema sa Miss World. Oo, ganon. Parang, ayun nga, may something sila. So, ngayon, ang inaano nga daw niya dito at pinapakita niya sa New York ay real size beauty kasi nga medyo parang lumobo nga tong si Puerto Rico na si Stephanie. Ako masasabi ko si Stephanie, ito yung tumalo noon kay Catriona Gray, di ba? Noon sa Miss World. Ito yung pinili ni Madam Julia. Tapos, ayan, nagkaroon sila ng problema. So, ngayon nandiyan siya, nag-audition nga siya sa isang modeling agency sa New York kung saan ay real size beauty ang kanyang pinipeg kasi nga medyo lumobo at tumaba nga ito. Akala ko nga buntis sa totoo lang. Yun, nakita ko yung pictures na yan. Sabi ko, hala, buntis na si Stephanie or nanganak na o nanay na ba siya? Ganon. Alam ko bata pa to eh. Tapos ayan, so ang masasabi ko lang ay sige lang kung ano yung gusto niyang So kung halimbawa one day sumali kaya to sa Miss Universe, mananalo kaya to? Parang feeling ko oo, no? So yon. So ayun na, nawala na yung ganda niya, yung ningning niya noong 2018 kasi noong 2016 kasi noong 2016 sobrang nagagandahan ako sa kanya, in fairness dito. Tapos ngayon parang nag-mature yung beauty na meron siya. Saka active to dati sa Miss World ngayon din no. So yon. Good luck kung ano man yung ipapakita niya dito sa competition, and then wish all the best for her, 'di ba? Oy guys, iniimbitahan ko kayo na sana naman makabisita naman kayo sa Sam Brusas Brusas Sam sa aking Facebook. Sana ma-like ninyo yung page ko na yon at sana ma-follow ninyo. And then, of course, i-like nyo na rin yung mga ina-upload ko doon. Please, ayan. Kasi kailangan ko doon na 10,000 followers. Ayan. At ito pa, syempre, si Chris Go ng ating pambato sa Miss Aura. Aura na sa Miss Aura International this coming September 29. So, ang pageant nga nila ay mag-start today hanggang sa 29 ng September. Siyempre excited tayo dahil sa Turkey gagawin ang pageant at ayan nga ang ating pambato na si Chris Go na talagang ready na daw siya for the competition. So kung pag-uusapan natin yung ganda na meron siya, ay talaga namang masasabi ko naman very Filipina beauty. Very beautiful yung kanyang peg. At masasabi ko na, mukhang may laban to sa Miss Aura. Hindi nga lang siya masyado katangkadan. But, parang feeling ko True Filipina Beauty ang ipinadala nila dito. So, syempre, kapag True Filipina Beauty, dapat maging proud tayo. Kasi, iba talaga yung mga ipinapakita niya sa international pageant. So naniniwala ako na kaya niya masungkit ang corona ng Miss Aura sa beauty na meron siya. Kaya lang, hindi ko lang alam kung
gaano ba siya kagaling umeksena, kasi napaka-importante na magaling ka talaga sa eksenahan, di ba? So, hindi ko alam, but kung beauty ang pag-uusapan, piling ko namang kakabog. Ang Thailand, ang pinadala nila doon, yung 4th runner-up dito sa Miss Grand Thailand. Etong taon na to. So, kabugera yun eksenadora yun Pero kung charm ang pag-uusapan, hindi ko nakikitang mukha siyang charm. Kasi parang, ang ano-ano strong ng pictures noon sa personal, talagang as in talagang kala mo lalaban ng Miss Universe, ayun, pang Miss Grand, ganon yung kanyang eksena. Pero kung performance level, parang feeling ko si Thailand kakabog ng bonggang-bongga. Tapos si Indonesia, nag-aim sila ng back-to-back win. So parang feeling ko naman malabo, kasi parang hindi naman nagbibigay ng back-to-back win dyan. Kasi dati sa Philippines, di ba, ang ganda-ganda ng pinadala natin, hindi naman natin nakuha yung back-to-back. Si Mika Rosal, di ba? So, yon, walang back-to-back na naganap. Kasi nga, late din siya dumating. Pero tignan natin this year. Malay mo naman, masungkit uli natin ang corona ng Miss Aura International. So, yung mga Latinas, kabugera. So, nakita ko na rin yung ibang videos nila. Pero, syempre, sa susunod na natin tatalakayin yon. Basta for now, nakikita ko si Chris Go ay isa sa mga pwedeng makasungkit ng corona. Pero sana mauwi niya yung corona sa bansa natin. So, yan. So, guys, ano guys ang tingin ninyo dito sa mga pinag-uusapan natin ngayon? So, saan ba kayo na-amaze? Sino sa tingin ninyo ang mananalong Mr. International this year? So, please comment below para at least malaman ko naman kung ano ang chika mo dito sa mga pinag-uusapan natin ngayon. So, yun guys. Guys, maraming salamat po. Syempre sa inyong lahat sa walang sawang suporta na binibigay ninyo dito sa channel ko, at sa mga hindi pa po nakaka-subscribe dyan, please don't forget to click like and subscribe my channel, at i-click nyo na rin syempre yung notification bell para lagi kayong updated syempre sa aking mga chika. Sabi ng ganon, always keep smiling and always think positive. Walang imposible sa itaas, basta manalig lang tayo sa kanya. Kaya guys, hanggang dito na lang, hanggang sa muli natin chikahan. See you tomorrow. Thank you guys.